Princess Atasha Minette. Napalingon ako sa nagsalita. Nakita kong ilang lalaki na nakasuot ng itim at may nakasukbit na earpiece. Yumukod pa sila sa aking harapan bilang tanda ng paggalang. Princess, nariyan ang private plane. Halika na. Kamusta, Nathan? Nakangiti na bati ko sa kanya. Si Nathan ang head of security ng Royal Guard sa ngayon. Kinuha niyang isang maleta at isang bag na naglalaman ng kaunting gamit ko. Pagkakuhay, inabot niya yun sa mga tauhan niya. Pinalibutan ako ng 4 na bodyguards nang tumayo ako at naglakad. Nathan, tell your man to back off. Ilang taon na ako naglalakad na mag-isa rito. Hindi niyo na ako kailangan pa na palibutan na parang may mananakit sa akin. Naiinis na sabi ko sa kanya. Sorry, Princess. Royal protocol. Hindi magugustuhan ng prinsipe kapag nalaman na lumabag kami sa itinakda na protocol, lalo na't ikaw ang kasama. Pag-e-explica naman niya. Lumagpas kami sa pila ng mga tao sa departure area at pinadaan sa ibang gate. Napabuntong hininga na lamang ako. Nathan, sa susunod, pwede pa nasundin natin ang pulisiya nila? Hindi tayo dapat maging espesyal dito. Sorry, Princess. It is how it is. Nathan, wala naman tayo sa atin. At pwede ba, wag mo naman akong tawagin na Princess. Hindi pa man ako nakakabalik ay pinaiinit mo ng ulo ko. Nangiti naman siya sa tinuran ko. Halos kababata ko si Nathan kung kaya't alam na niyang ugali ko. Bago ako umalis ay ang ama pa niyang head of security. Nakakatuwa na malaman na siya na ngayon ang namumuno sa mga tauhan namin dahil matagal na niya ito na pangarap. Princess, sumusunod lang sa protocols. Hindi mo kailangan na sumunod sa protocol dahil wala tayo sa atin. Magagalit ang prinsipe, kaya pasensya na, Princess. Muli na pagpapaliwanag niya. Wala ang prince rito, kaya pwede ba? Naiirita na sabi ko, tsaka nagmamadali na lumapit sa pribadong eroplano na nakaparada sa may bandila ng Genova. Genova, ang bansa na pinanggalingan ko. Ang lugar na pilit ko na tinatalikuran, ngunit ayaw ng tadhana at muli ako na binabalik sa lugar na nais ko ng takasan. Princess Atasha Minette. Pagtawag sa akin ng isang lalaki na pababa ng eroplano, kasunod niyang ilang security detail din sa palasyo. Napangiti ako nang makita siya. Hindi ko inaasahan na darating siya. Aki! Akiro! Masaya na bati ko. Tumakbo ako papalapit sa kanya kaya nagsitakbuhan rin ang mga Royal Guards na nakasunod sa akin. Paglapit ko'y bigla ako na yumakap sa kanya. Natawa naman siya sa kinilos ko at yumakap din sa akin. How's my princess? I miss you, Aki. Bakit sumama ka pa rito? Of course, ako mismo dapat ang sumundo sa prinsesa. And you have a lot of explaining to do. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin at mataman ako na tiningnan. You look like a mess. Halika na nga. Ang dami mo pa na sinasabi. Hinatak ko siya sa braso at dali-dali na naglakad pa akyat sa eroplano. Careful, Princess Minette. Baka madapa ka sa hagdan. You have to be careful. Lalo na ngayon na dalawa na kayo. Stop, Aki! Huwag kang OA. Pagpuputol ko sa sasabihin niya. Napailing na lamang siya at sumunod sa akin paakyat sa eroplano. Pagpasok ko'y agad na yumukod ang mga stewardess bilang pagbati. Good afternoon, Princess Minette. Tumango lamang ako siya kadire-diretso na naupo. Sumandal ako at pumikit. Pilit ko na pinapakalma ang sarili ko bago pa kami lumipad. Ito na talaga. Wala nang atrasan pa. Babalik na ako sa buhay na iniwan ko. At kailangan ko na maging handa na harapin ang hari at reyna. Kailangan ko na maging handa na muli na harapin ang aking mga magulang. Atasha, nakita ko si Aki na nag-aalala na nakatingin sa akin. Ngumiti ako sa kanya para sabihin na ayos lang ako. Umupo siya sa may tabi ko at bahagyan na ginulong buhok ko. Are you ready? Tumango naman ako bilang sagot. Thank you, Aki. Salamat for always having my back. Ikaw lang talagang maaasahan ko. Of course, Tash. I will always have your back. You're my sister after all. At kahit gaano ka pa katigas ang ulo, naiintindihan kong lahat and I promise you, they won't force you again. Yumakap pa siya sa akin at sumandal naman ako sa dibdib niya. I don't want to be a princess anymore, Aki. But you have to. Not for yourself, but for the little being inside you. Are you ready to tell who the father is? Agad ako na umiling bilang sagot. Hindi pa ako handa na ipaalam ang mga katangahan na ginawa ko sa Pilipinas. Ito rin ang unang tinanong sa akin ni Akiro nang mag-usap kami sa telepono.
Gusto niya na malaman kung sinong nakabuntis sa akin, pero gaya ng sabi ko hindi pa ako handa. Bumuntong hininga naman siya at tumango. I understand, but you have to tell me someday, Atasha. I cannot protect you kung hindi mo aaminin sa akin ang lahat. Yes, Akiro. I just need some time. Gulong-gulo pa rin ako. Yun ang totoo. May bahagi ng isip ko na lubos na nakukonsensya sa ginawa ko na pagtakas kay Colton. Alam ko na karapatan niya na malaman ang ipinagbubuntis ko. Pero naunahan na ako ng takot at pangamba. Takot kina Yolanda at Ophelia sa maaari nilang gawin, lalo na't si Colton ang ama. Ang tangi na iniisip ko na lamang ngayon ay ang tuluyan na kami na hindi magkita pa muli ni Colton Mijares. Dahil hindi ko alam kung mapapatawad niya ako pag nalaman niya itong bagay na itinago ko sa kanya. Atasha, I know I said that they won't force you to marry anymore. But are you ready to face him? I think you owe him that. You owe him an explanation after what he went through when you left. Bigla ako na natigilan sa sinabi ni Akiro. Tama siya. Malaki rin ang pagkakasala ko sa lalaki na tinakasan ko at iniwan. Wala siyang kasalanan. Pero nadamay lamang siya. Biktima lang din siya ng sitwasyon at kailangan ko na siya naharapin sa muli na pagbabalik ko. Si Prince Aldrich Lorius, ang prinsipe na nakatakda ko sana na pakasalan dahil sa isang arranged marriage between the royals. Ang prinsipe na iniwanan at tinakbuhan ko. Ang tangi na rason kung bakit ako napunta sa Pilipinas. Simula pa lang nang lumapag ang eroplano na sinasakyan namin sa paliparan ay hindi na ako makapag-isip ng matino. Binabagabag ako ng matindi na takot at maraming katanungan. Ang dami na gumugulo sa aking isipan. Ang dami ng emosyon na gusto nang kumawala sa akin ng sabay-sabay. Pagbaba ng eroplano ay ilang mga kalalakihan na nakasuot ng itimang nakalinya sa dadaanan namin. Hindi malayo sa pinaghintuan ng eroplano ay ang ilang sasakyan na itim na nakaparada. Iginiya kami ng mga guards papunta sa sasakyan na nasa gitna ng pila na may bandila ng Genova. Inalalayan ako ni Nathan hanggang sa makapasok ng sasakyan habang kasunod ko na pumasok si Akiro. Kasalukuyan na kami na bumabiyahe, sakay ng kotse pauwi sa palasyo. Hindi maikakaila ang labis na kaba na nararamdaman ko ngayon. Kanina pa ako hindi mapakali at alam ko na napapansin na yun ni Akiro. Manaka-naka siya na sumusulyap sa akin habang ako'y pinananatili lamang ang mga mata sa bintana. Tinatanaw ang amin na dinaraanan. Karamihan sa mga tao ay nakamasid sa ilang itim na sasakyan na sunod-sunod na bumabaybay sa kalsada. Alam nila na kapag ganito kahaba ang pila ng mga itim na sasakyan ay may sakay na miyembro ng royal family ang loob nito. Kung kaya't lahat ng madadaanan ng sasakyan ay yumuyukod bilang pagbibigay galang. Kahit buong buhay ko nang nakagisna ng ganito na tanawin at ganito na pagsalubong ng mga tao ay hindi pa rin ako masanay-sanay. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kami na itaas at ilagay sa pedestal. Ayoko sa ganito na buhay. Ayoko na itrato na mas nakatataas sa iba. At higit sa lahat ayoko na maging sentro ang buhay ko ng usapan ng ibang tao. Ilang minuto na lamang ay mararating na namin ang palasyo. Ang tahanan na kinagisnan at kinalakihan ko. At ang lugar na nais ko na sana na itakwil at kalimutan. Habang papalapit kami sa palasyo, ay nababawasan din ang mga kabahayan na madaraanan. Ang tanawin ay napapalitan ng mga mayayabong na puno at halamanan. Isa ito sa mga gusto ko na tanawin dito. Ibinaba ko ang bintana upang makalanghap ng sariwang hangin. Hinayaan ko na dumantay ang malamig na simoy nito sa aking muka. Gusto kong ganito na pakiramdam dahil napapakalma nitong paghuhurumentado ng puso't isipan ko. Atasha, okay ka lang? Halata ang pag-aalala ni Akiro nang magsalita siya. Napalingon ako sa aking kapatid at tipid na ngumiti sa kanya, tsaka tumango. Yes, Aki. Sooner or later ay kailangan ko nang harapin ito. Hinawakan niya ako sa balikat at masuyo na ngumiti sa akin. I am here, and also the king and queen have long understood your reasons. Saad pa niya, bumuntong hininga ako. Simula nang lumakit magkaisip kami ni Akiro, ay lagi na lamang may dibisyon ng papel na ginagampanan ng mga magulang namin sa buhay namin dalawa. At kadalasan ng papel na ito'y bilang hari at reyna. Mas nagiging matimbang ang posisyon na ito kesa ang pagiging ama't ina nila sa amin. Sana lang, Aki, for once, maramdaman ko na magulang sila at hindi lamang bilang hari at reyna sa palasyo. Sabi ko pa,
Nakita ko ang pagguhit ng lungkot sa mga mata ni Akiro. Pilit niya na pinapagaan ang lahat para sa akin. Pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot at bigat ng responsibilidad na yon para sa sarili niya. Nandito naman ang kuya, Tash. You can always depend on me. Napangiti ako sa tinura niya. Mahigit 2 taon lang ang pagitan ng edad namin ni Akiro. Pero pinaninindigan niya ang pagiging nakatatanda na kapatid sa akin. Lalo na nang nagbasya ako na lumayas at mamuhay malayo sa marangya na buhay na to. Ilang minuto pang lumipas ay nakapasok na kami sa malawak na lupain ng palasyo. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaking pintuan kung saan nakahilerang ilan ng mga gwardya at bantay. Pinagbukas kami ng pintuan ng isa sa kanila. Kinailangan ko pa na hintahin makaikot si Akiro sa aking gilid bago tuluyan na bumaba ng sasakyan. Isa ito sa mga pamantayan na sinusunod bilang bahagi ng aming pamilya. Pagkababa ng sasakyan ay sabay-sabay na yumukod ang mga tauhan habang tangulang ang isinagot namin ni Akiro. Inalalayan ako ng aking kapatid paakyat sa ilang baitang na hagdan bago tuluyan na pumasok sa palasyo. May kung ano na emosyon na lumukob sa akin sa muli na pagtapak ko sa lugar na ito. Nagdala ito ng samot-sari na alaala sa akin. Mga magaganda at masasakit na alaala. Princess Atasha, let's go. Pagpasok ng palasyo, nararapat lamang na ikabit na sa pangalan ng mga titulo na meron kami. Hindi na maaari na sa pangalan lamang ang itatawag sa amin. The King and Queen is expecting your presence in the study room, Prince Akiro and Princess Atasha Minette. Magalang nasabi ng isang lalaki na nakatayo pagpasok namin. Tumango naman si Akiro sa kanya at hinawakan ako sa braso upang igiya sa lugar na sinasabi ng lalaki. Nakatayo ang 2 bantay sa pintuan kung saan ako iginiya ni Akiro. Marahan ako matok ang isa bago binuksan ang pinto at saka sila sabay na yumukod sa amin ni Aki bilang tanda ng paggalang sa amin. Nauna na pumasok si Akiro. Habang nakasunod ako sa kanya, milya-milya ang bilis ng tibok ng puso ko ngayon. Halos nagsisikip ang dibdib ko sa tindi ng kaba na bumabalot sa akin. Ito na ang muli na paghaharap namin ng Hari at Reyna, ang aking mga magulang. Pagpasok ko'y nakita kong formal at walang emosyon na mukha nila. Nakatayo si Akiro sa gilid at sinenyasan ako na pumasok na. Huminto ako sa tapat ng lamesa at marahan na yumukod bilang paggalang. King and Queen, bati ko pa sa kanila. Tumayo ang Reyna at lumapit sa akin, lalo na kumabog ang dibdib ko. Alam ko na matindi ang galit nila sa nagawa ko. Bukod sa problema na dinala ko sa pamilya namin at sa pamilya ni Aldrich, ay inilagay ko rin sa kahihiyan ng Hari at Reyna. Yumuko ako at bigla na lumuhod sa harapan niya na ikinagulat nilang lahat, lalo na si Akiro. Princess Atasha, sabi niya sa malakas na boses. Bahagya ako na sumulyap sa aking kapatid at umiling sa kanya para sabihin na wag nang magsalita pa. Patawarin po ninyo ako. Mahal ko na Hari at Reyna. Alam ko na malaking pagkakamali na nagawa ko. Ito na lamang ang kataganan na banggit ko at muli na nag-uunahan na tumulong mga luha sa mata ko. Marahan na haplos ang nagpataas ng ulo ko at nakita kong mga naluluha na mata ng Reyna na nakatunghay sa akin. Atasha, tumayo ka riyan. Utos niya sa akin. Nagulat ako sa pagtawag niya sa akin sa pangalan lamang. Tama na, anak. Sinasalubong ka namin ngayon bilang anak namin. Ang muli na pagbabalik ng anak namin na umalis at ngayon ay bumalik sa harapan namin. Narito kami bilang mga magulang mo, Atasha, at hindi bilang Hari at Reyna. Hindi na rin niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Itinayo niya ako at niyakap ng mahigpit. Gulat man sa mga nangyayari ay gumanti ako ng yakap pabalik. Ang tagal ko na hinintay ang pagkakataon na to. Ang pagkakataon na maramdaman na magulang ko sila. Ang sarap pala sa pakiramdam na maging normal kahit isang beses lamang. Bumitaw siya sa pagkakayakap at lumingon sa aking ama na hindi ko na malaya na nakatayo na rin pala sa tabi namin. Anak, welcome home. Thank you for coming back. Saad niya sa akin at saka ako niyakap din ng mahigpit. Sobrang saya na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko akalain na ganitong pagsalubong na aking daratnan. Bumitaw sa pagkakayakap sa akin ng aking ama. Tiningnan niya ako sa mata at marahan na pinunasan ng mga luha ko. Malambing siya nang umiti sa akin at muli na nagsalita. My baby will now have a baby? Tanong niya.
Napasulyap naman ako kay Akiro. Nakangiti siya sa akin at parang binibigyan ako ng suporta na sabihin sa mga magulang kong totoo. Tumango ako bilang pagsagot. Lumapit sa akin ang aking ina at masuyo na hinagod ang aking likuran. We'll discuss this later. You may go to your room, anak. Kailangan mo muna na magpahinga. Tumango ako sa kanila at muli na yumukod tanda ng pagpapaalam. I will take my leave, Your Highness. Sasamahan ko na si Princess Atasha. Sagot naman ni Akiro. Sabay kami na lumabas ni Akiro tumuloy sa elevator paakyat sa ikatlong palapag. Wala pa ring ipinagbago sa palasyo. Kung paano ko ito iniwan ay ganoon pa rin ito. Sinamahan ako ni Akiro hanggang sa loob ng kwarto ko. Pagpasok ko rito ay bumungad sa akin ng parehong-pareho na ayos nito. Walang nagalaw o naiba ng pwesto at higit sa lahat, nanatili ito na malinis pa rin. I asked the maids to clean your room every day, Tash. I am always hoping that you will come back one day. Nilingon ko si Akiro na dire-diretso na umupo sa may couch sa kwarto ko. Thanks, Aki. You're the best brother. Of course, ako lang naman ang kapatid mo. Not unless may anak na ibang babae ang hari. May pagbibiro pa rin naturan niya. Loko-loko. Marinig ka nun, lagot ka. Natatawa na sagot ko sa kanya at tumabi sa kinauupuan niya. How's life here in the palace, Aki? Same, wala naman magbabago rito. But I'm so glad you're back. Masaya ako na bumalik ka. Princess. At ako pa rin ang naisipan mo na tawagan sa oras ng pangangailangan. Ako rin, Aki. Masaya rin ako. At mas masaya ako sa naging pagtanggap sa akin ng mga magulang natin. Hindi ko inaasahan na magiging ganun ang salubong nila. Sumandal ako at dumantay sa balikat niya. The time na tumawag ka at kinulat mo ako sa balita na buntis ka, wala na akong ibang nagawa kung hindi ipaalam sa kanilang katotohanan. And I'm sorry, Tash, that I have to tell them your secret. I was left with no choice. Pag sinabi ko na babalik ka na, alam ko na magtataka sila at mas marami ang mga katanungan na ipupukol nila. They know you so much to know how stubborn you can be. How stubborn of you to even run away from home. Kaya alam nila na may malalim na dahilan sa pag-uwi mo. Tama si Akiro. Kilalang kilala ako ng mga magulang ko at kung hindi lang talaga ako nabuntis, hindi naman talaga ako babalik dito. At kung hindi lang talaga salasalabat na kamalasan ang dumapo sa buhay ko, malamang kahit buntis ako, hindi pa rin ako babalik. Nagkataon lang na konektado ang lalaki na nakabuntis sa akin sa lalaki sa nakaraan ko at kailangan ko na protektahan na magiging anak ko. It's okay, kuya. I understand. At sobrang laki ng pasasalamat ko sa iyo sa lahat ng tulong na ibinigay at ginagawa mo para sa akin. Yumakap ako sa bewang niya at naramdaman kong masuyo ng pag-ayos niya sa buhok ko. I will do everything for you, Atasha. It's my responsibility, not just as a prince, but as your brother. Nanatili kami sa ganoon na posisyon ng ilang minuto. Parehas namin na ninanam namang katahimikan ng paligid. Maya-maya ay muli na nagsalita si Akiro. Tash, I don't want to force you on anything. But about Aldrich? I know. Ald and I intend to make things right with him. Alam ko na biktima lang din siya ng sitwasyon namin dalawa. And I really regret na nadamay siya rito. Bahagya ako na lumayo kay Akiro. Sumandal sa couch at pumikit. Gusto ko na pagpahingahin sandali ang utak ko na gulong-gulo. Maaari na nalagpasan kong unang bahagi sa pagbabalik ko. Ang pagharap sa mga magulang ko. Pero hindi pa rin natatapos ang lahat. Kailangan ko pa na ipaliwanag sa kanilang mga pangyayari sa Pilipinas. At idagdag pa ron ang sitwasyon ko kay Aldrich. Tash, there's something you need to know. Agad ako na napadilat nang marinig ang pag-aalala sa boses ni Akiro. Napataas ang kilay ko sa kanya na nagtatanong. What is it, Aki? Bigla na naman ang pagbilis ng pagtibok ng puso ko. Ano na naman ba tong sasabihin ni Akiro sa akin at parang hindi magandang magiging takbo ng usapan namin? I'm sorry na hindi ko ito sinabi sa'yo ng mas maaga. What is it, Aki? Lalo mo ako na pinapakaba. Pwede ba sabihin mo na agad at huwag ka na magpaligoy-ligoy pa? Aldrich is now part of the committee. Ibig sabihin ay malimit mo na rin siya na makikita.